Isang magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Sige po, before po tayo mag-start ng ating worship service, tayo po muna yung mag-gather po in circles. And let us pray po for ourselves, our heart, and this service po. Thank you po and God bless. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy Sunday, Church of God, Imus! Hallelujah! Truly, it is such a blessing po, no, to once again be in the house of the Lord. Amen. Pwede niyo po bang batiin ng inyong katabi ng good morning? No, we are gathered here today to celebrate the goodness of the Lord. Amen po. And before we start po, may I invite everyone to close their eyes and let us bow down our heads and acknowledge the presence of our Lord here today. Hallelujah, O Lord, our God. Thank you, Lord, for this wonderful morning, Lord. Salamat sa panibagong araw na ginising mo kami. And thank you, Lord, for leading us here safely, Panginoon, sa iyong bahay, sambahan. At Panginoon, alam namin, nakasama ka namin here right now, Lord. We invite you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit, to come and join us as we celebrate the goodness of the Lord, as we sing praises to the name of Jesus. So, Lord, fill our hearts with gladness, O Lord, and joy. And allow us, Lord, to be free, na maging malaya kami sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody shout, Amen and Amen. Come on, church, let's sing.
we're going to sing today, we're going to ask the Lord to just open the skies for us. And when we ask the Lord to do that, we're asking Him to rain down His blessings. Lord, pour out your blessings today. Pour out your joy. Pour out your gladness today in this place, God. Come on, church, clap those hands. Father to all the fatherless, anchor to all the anchorless. In you we are unshakable. You know exactly where we stand. You will refresh the weary land. You are the spring of hopefulness. No love compares to the love that you have. No love compares to you, Lord. Open the sky, the heavens shining, light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Touch our spirits now. Come on. Shelter to all the shelterless, armor to all the armorless. You are a tower of defense. Yes, you are, Lord. You see the depths of all our hearts. You will restore the missing parts. You are the one who makes us new. Sing no love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Open the sky, the heavens shining, light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Open the sky, the heavens shining, light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Touch our spirits now. Come on, church, all the voices sing. Open the sky, the heavens shining, light up your fire. Yes, Lord. Upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Open the sky, forgiveness flowing, rescue our souls from sin and darkness. We stand in awe, reveal your glory, reign over us as we come.
church, what we sang today, it refers to who our God is. And that He is able, He is more than enough. And this is affirmed by His word in Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Church, can I read this word of praise together? Let's. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah. God, you deserve all the glory. Hallelujah. And our church, now that we know that we're living in the overflowing peace, overflowing joy, overflowing presence of our God, out of us may there flow endless praises to the Lord. Let us just keep our eyes on Him. This is what we're going to do in the day. I can't wait for eternity.
once more, let's sing. Sing holy is Hallelujah, O Lord. Truly, you are holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come, and worthy is the Lamb who was slain to receive honor and glory and power. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you. Thank you, Lord, for your precious presence. Thank you, Lord, for letting us have a taste of heaven, God, where we will sing for eternity that you are holy. Together, Lord, with all of the saints that fought the good fight of faith for you. And in the same way, O Lord, kami rin po, Panginoon, we will fight the good fight of faith, proclaiming your name throughout all the earth, throughout all the ends of the earth, O God, that your name may be praised in every generation, O God. Hallelujah. O Lord, you are worthy, worthy, God. And Lord, today, as we listen, Lord God, to this word, bless your speaker, O God. May he speak every word, Lord God, na gusto mong sabihin niya. Let him be your messenger, that we may hear the words that you want us to hear, O God. And Lord, tulad ng sabi ni Paul in his word, enlighten the eyes of our hearts and empower us, Holy Spirit. You are the power at work within us, and because of you, we will be able, Lord, to do things for your glory, O God. Lord, you are God over this church. We declare it today. So God, speak to us. Your servants are listening. We love you, O Lord. And in the mighty name of Jesus, everyone will say, amen and amen. God bless us all, and you may now be seated. Good morning po sa ating lahat. And ako po si Ate Win from CLDP. And gusto ko lang po kayong tanungin, sino po dito ang nakapag CLDP 1 na? Yon, CLDP 2, CLDP 3. Alright. So, marami-rami na rin po ang nakapag-enroll sa ating Christian Life Development Program. And last semester, nung May, nakapag-graduate po tayo ng 66 students. And kasama na po din doon ang aking asawa, si Homer.
Congrats sa mga graduates and sa mga planning din po. We are now open for registration starting July 20 ang ating orientation for CLDP. So ito po yung mga gustong mag-aral about Christian life, syempre, ang biblical foundations, Christian character, and leadership. So sa mga gusto rin po na magpa-water baptize, you are free to join kasi kailangan nyo pong daanan din po bakit po tayo nag-water baptism. So sa mga gusto rin po mag-join ng ministry, we will also be requiring na mag-go through our CLDP program. So yun po, and ayun po, it will be for 12 Sundays. From 1:15 to 3 p.m. So for any questions po, please approach me lang sa labas. We have a registration booth. And you can also register online at the, ayun, walang link. Pero you can register on your phone or through our registration booth outside. So yun lang po. Thank you, everyone. Ayan. Good morning po ulit. So, allow me to introduce myself po. So, I am Trixie Kate po from Dance Ministry. And here I am po sa inyong harapan, not to raise my name but to glorify the Lord only. Dahil siya naman po ang dahilan kung bakit nandito ako. And to give background information po about me, I am from Dance Ministry po as I said. And nag-start po akong sumayaw since grade 1. And hindi po ako laking Christian church po. So, hindi po ako familiar sa ganitong mga ministry sa church. And nung time po na na-experience ko yung praise and worship ng COG Imus, which is exactly po nung initiate anniversary po, yun po yung first time na na-encounter ko yung praise and worship and yung presence po ng Lord. And nung napanood ko po yung praise and worship, nakita ko may mga sumasayaw. So sabi ko, ay wow, may ganun pala dito sa church. Kasi since as someone po na hindi naman po lumaki sa gantong church, nagulat po ako na possible pala yung sumayaw ka para sa Lord. And to be honest po, habang sumasayaw po yung mga tao dito sa harap na yung mga dancers po, natuwa po ako sa kanila and hindi ko po maiwasan na imagine yung sarili ko na sumasayaw din since sumasayaw na nga po ako since bata pa. And sobrang galing po ng Lord kasi nung dumating po yung worship training camp, ayun, since na-mention ko na rin po sa mga youth, sa ibang dancers na interesado nga po ako sumayaw, fina-follow up na po nila ako nung training camp. Pero hindi pa agad pinagkaloob sa akin yung training camp dahil hindi po ako agad pinayagan. So yes po, last year nung nagkaroon po ng training camp, kahit na nandito na po ako nun sa church, hindi po ako nakasali dahil hindi po ako pinayagan. Dahil po sa studies ko, baka daw po mawalan ako ng oras sa study, ganon. So, syempre, nalungkot po ako kasi hindi ako pinayagan. Pero hindi po yun naging hindrance para tumigil po ako. Kaya, nung hindi po ako pinayagan, mas nagpalalim pa po ako sa Lord. Mas lalo akong active sa church, umaten ng Sunday service, ng youth watch, and praise the Lord po, kasi akala ko, baka next year na yung next na training camp or baka next year na yung audition. So matatagalan pa bago ako ulit makatry na sumali as dancers. Pero kapag will po talaga ng Lord, gagawa siya ng way dahil last August 2024 po, nung officially naging trainee po ako ng dancers. And nung nagpapalalim po ako sa Lord, pinarealize niya po sa akin na kaya pala hindi niya ako inalaw na makasali nung training camp. Kasi hindi pa pala naka-align yung puso ko sa kanya. Kasi nung time pala na gusto kong sumali ng training camp, ay hindi lang dahil mag-serve sa Lord, but dahil parang yung isip ko is to perform. Dahil nga po, sumasayaw na po ako outside the church. Kaya nung na-realize ko po yun, nagpasalamat pa ako sa Lord na, Lord, salamat dahil di mo ko inalaw makasali ng training camp. And ngayon po, nabinigyan ako ng chance ng Lord, ng privilege ng Lord na makasayaw sa Kanya. Lagi pong importante sa akin yung heart check na bago po ako sumayaw sa harap ng maraming tao, lagi ko pong sinasabi sa Lord na, Lord, hindi ako to. Lord, hindi ako nagpe-perform. Lord, ikaw yung makita nila sa akin. Itago mo ako sa likuran mo.
And sobrang gandang testimony po nun kasi hindi po porket gusto na natin, ibibigay agad ng Lord. Kasi kailangan po, i-check muna natin yung mga puso natin na para kanino ba natin to gagawin. And ngayon, I believe po na may tinatouch ang Lord sa atin na magpagamit sa Kanya. And I pray po na kung kayo man po yung tinatouch ng Lord right now, I'm inviting you all po na mag-audition sa ating worship audition po na gaganapin po sa July 5. So kung tinatouch po kayo ng Lord, welcome po kayo sa worship team po. And gusto ko lang din pong i-share sa inyo kung ano yung tinuro at patuloy na tinuturo sa akin ng Lord ngayong nasa ministry po ako. It is that ministry is not about showing what you got, but it is about showing the goodness of God. Yun lang po, and God bless us all po. Praise God. Good morning, everyone. Ayan, yun daw pong mahilig sumayaw. Kailangan tama muna ang puso. Amen? At para yun sa ating Panginoon na gusto natin magamit, at least kahit po sa dance ministry, ay magamit po tayo ng ating Panginoon. Ayan. So, at yung ating CLDP, para naman sa ating equipping, pag-grow, tayo po ay lalo pang maintindihan ang Word of God ay, ayun po, anak ko po yung kanina, medyo kahawig ko lang yung nag-announce. Ayan. So lagi po ako sa LNC, kaya naman siguro once in a while lang tayo makikita. Dahil lalo na ngayon, dalawa na po ang service doon, starting July 6. So 10:30 hanggang 12 at saka 3:30 hanggang 5. So yun po. At kung may mga kaibigan kayong taga doon, nandun po tayo sa second floor ng Square Mall 2 ng Lancaster, tapat lang ng McDonald's. Doon po tayo and pwede nyo pong ma-invite ang inyong mga kaibigan or samahan doon po sa ating gawain doon. And actually magkakaroon din sila ng motorcade. Iniintay lang natin po yung approval ng LNC or Lancaster para po ito ay mangyari and I think ito ay gagawin sa 13 or this Saturday na po. Ayan. So, i-announce na lang po natin. At the same time, ang ating pong project management team o ang PMT, ito yung mga samahan ng mga negosyante. Ayan. Negosyante ba? May mga negosyante ba dito? Ayan. At samahan ng mga gustong magnegosyo. Ayan, yung mga parang gusto kong magnegosyo, hindi ako marunong. Ayan. At siyempre po, yung mga alam nating gusto tayong gamitin ng Lord, kakaiba po ito kasi project management team, tutulong siya para anumang proyekto na meron sa church, maging makatulong ng malaki po ang ministry na ito. Yan. So, i-announce na lang po ang launching para po makadalo po tayo. And of course, yung pong ministry natin ng GEM, yung pong guest experience ministry po natin, sinisimulan na rin po ito para naman na lahat po tayo talagang na-follow up at na-schedule po natin ang mga ministries na nire-request po natin bawat isa sa atin. Ayan. So, ngayon po ay kakatapos lang po ng laban ni Israel at saka ni Iran. Napanood nyo ba yon? Nagbati na po sila, kinausap na po sila ni Kuya Harry. Harry ba yun? Hindi. Si Trump, Donald pala. Sino ba yung Harry? Truman pala yung naisip ko. And nagbati na po yung dalawa. At actually, sa Word of God, sa prophecy na there would be wars and rumors of war, di ba? Pero hindi pa daw yun ang end of the world. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi pa po end of the world. Pero pagka nakita na po natin yung tinatayo na ang third temple sa Israel, doon na po yung malapit-lapit na. Kailangan na po natin talagang maglingkod na sa Panginoon. Amen. At baka maiwan ka sa rapture, nako, masasalubong mo at makaka-fellowship mo yung mga kampo ni Satanas during that time. Mahirap po mag-survive. Maging Holy Spirit, hindi na po siya kikilos doon. So kaya, ito po yung pagkakataon natin. Hayaan niyo po, magkakaroon tayo ng series para maintindihan natin ang mga tungkol sa mga mangyayari sa mga huling araw.
At isa pa pong pangyayari ay nakakalungkot sa mga pahayagan sa YouTube, sa mga social media. Parang ang Pilipinas ay namamayagpag sa korupsyon, ano? Nakakalungkot, ayan. So parang tayo'y nangunguna sa korupsyon, hindi tayo masaya doon. Tapos, nangunguna pa sa HIV. Ano ba yan? Pambihira, ano? So ito po ay nakukuha kasi ito sa mga intercourse ng lalaki sa lalaki and kaya naman po kailangan nating madaliin, ayan, ang pag-share ng gospel. Maglingkod na po tayo sa Panginoon so that we can share the goodness of God, the love of God, and save many of these souls to the Lordship of Christ. Amen ba yun? Makakaasa po ba ang Panginoon sa inyo? Na yan. So, kaya po, avail natin ng mga training. Para nang sa ganon, hindi lang tayo naligtas, tayo din naman ay naglilingkod, which is my topic for today, na tayo po ay ligtas at naglilingkod. Amen. Or, napansin natin, ikaw ay save to serve. So, ang tanong ko ay, lahat ba save na? Tingnan mo yung katabi mo, are you saved? Ang pangalawang tanong, are you serving God? Ayan. So baka kalahati lang, teka muna, pag-usapan natin mabuti yan, ano? Kasi nga, we have this story of the Apostle Paul in Acts 26, verse 16 to 18. Ang sabi dito, kasi si Paul, ang background ni Paul, na may persecute ng mga Christian, kinakaladkad ang Christian, hinahunting ang Christian, pinakukulong, pinapapatay. Malupit ang buhay ni Saul. Ayan. So kaya galit ang Hudyo, galit ang mga Hentil po sa kanya. No po? And na-encounter niya ang Panginoon. At dito nga po ay makikita natin sa Acts 26 verse 16 to 18, nagkukwento siya kung paano siya tinawag ng Panginoon at kung ano ang misyon na binigay sa kanya. Sabi sa verse 16, "But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose." Para ano daw? To make you a minister. Ang minister, ang context po ng minister ay parang Minister of Finance, Minister of Defense, Minister of Agriculture, may Prime Minister, pero ang ibig lang sabihin ng word na ito ay servant. Ayan. Hindi boss. Siya ay servant. Tutulong siya para pagyamanin ang finance, tutulong siya para ang defense ministry ay maprotektahan ng bansa, tutulong siya para managana ang buhay ng Pilipino sa agrikultura as a minister. Pero pag sinabing minister naman ng Panginoon, tutulong ka para mapalago at magabayan at mapagpala ang buhay ng mga anak ng Diyos. Amen ba yun? Ayan. So make you a minister and a witness, both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. May i-reveal pa, no? And, teka, mali. Isa pa, nandun pa pala yun. Balik. Oops, sumobra. And verse 17, I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you. So ito makikita natin na bagamat si Paul, binago na nga ng Panginoon, ginagamit na nga siya, pero nandun yung banta, nandun yung threat. Maraming galit sa kanya, ano po, na gusto siyang patayin dahil ang dami niyang pinatay, ang dami niyang ginulong buhay. Ayan. So, pero sabi ng Diyos, huwag ka mag-alala, iingatan kita. Ayan, ano? And then in the next verse, ito na po yung kanyang mandato. Siya ay tinawag ng Diyos para maglingkod at ito po yung specific na kanyang job description, to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, niligtas mo na kami. You have delivered us from darkness to light. You have delivered us from the powers of Satan. Salamat, Panginoon, kami pinagpapahayagan mo ng katotohanan at binahagi mo sa amin ang kasama sa mga mana ng katwiran, kabanalan, Panginoon, at ang iyong mga pangako. Lord, thank you, God, for the privilege to be saved. Thank you, Lord, na kami po ay ngayon ay wala na sa amin ang kapit ng dyablo, ang kapangyarihan ng dyablo.
At ibinigay mo na sa amin ang kapangyarihan na kami makapamuhay ng malaya at makapaglingkod sa iyong pangalan for your glory and honor. Let your blessing now be received clearly, O God, and powerfully and anointedly by each and every one of your children. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ayan, ano? So, totoo pala na kasama sa job description ng lingkod ng Panginoon na maging kasangkapan tayo na yung mga taong nabubulag na sa kasinungalingan at deception of the enemy ay mabuksan ang kanilang mga mata sa katotohanan. Amen. Yan. And from darkness to light, mga nabubuhay sa kadiliman, wala sa katotohanan, wala sa liwanag, kaya magulo ang buhay, akala tama, akala okay, maayos naman, cute naman, pogi naman, maganda naman ang bahay, successful career and business, pero papuntang impyerno. Wow! Ang lungkot naman nun, di ba? And kaya hindi nila alam ito kasi nga blind. Hindi nila alam ito na nasa kadiliman kasi madilim. So akala nila okay lang ang lahat, pero yung pala ay mayroong hindi magandang ending. Kaya po ito yung bilin ng Diyos sa atin na we were saved to serve. Because a lot of people are still blinded, a lot of people are still in the dark, and a lot of people are still under the power of Satan. Alam niyo ba yun? Amen? Ikaw ba'y pinalaya na ng Panginoon? Palaya ka na ba? Wala na ba sa iyo ang kapangyarihan ni Satanas? Ayan. Si Satanas po kasi bibihagin ka niyan and makapangyarihan siya to do some kind of delusion, illusion, so that you would do things na makakasira sa buhay mo. Ayan. So, yan po si Satanas, kokontrolin ka niya, pero salamat sa Diyos, dahil ibinigay pa ngayon na job description ng mga born again ito, mga lingkod, mga minister of God, ibinigay pa itong job description. Aba, hindi ka pala basta-basta. Walang ganyang klaseng job description at wala siguro may gusto ng ganyang job description. Tama po ba? Lord, pwede bang kay brother na lang ito? Huwag na lang ako, pambihira. Kasi takot siguro tayo about Satan. But Satan is a defeated foe 2,000 years ago. And we know his destiny. We know his ending. Ang ending niya, siya'y talunan na at nag-iintay na yung apoy na walang hanggan doon sa pangalawang kamatayan. Ayan, kaya wag po tayo matatakot doon. And of course, andun yung ating forgiveness. Nandun po yung inheritance. Pinatawad tayo, pinabanal tayo. And that is because yung faith na ito na inyong ibinahagi, naging dahilan na mabuksan ang mga paningin, mabuksan ang mga pananaw, mabuksan ng isipan, mabuksan ng puso, makalaya buhat sa mga deception and powers and bondage and works of the devil at sila ay makapaglingkod na sa Panginoon sa kabanalan. Napakaganda. Amen. Gusto mo ba yan? Amen. Gusto mo bang yan ang gawin mo? Yun, medyo kumonti na. Pagkwentuhan muna tayo para ito ay talagang maisagawa natin. So yan po yung essence ng save to serve. Hindi ho siya isang parang magandang title lamang. But ito'y may mabigat na pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Pero sa ibabahagi ko po sa inyong mensahe ngayon, hindi naman pala siya mabigat. Kasi ang kailangan mo lang gawin, sumunod ka lang at siya nang bahala sa mga bubuhatin. Ayan. So, dito po sa bagay na ito ng paglilingkod, ayon po sa Matthew 28, verse 20, verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Jesus is our model of serving. Amen. Si Jesus po pala ang ating modelo para tayo po ay maglingkod at ang sabi niya rito, He did not come to be served. So tayo po ay hindi po niligtas para paglingkuran. Amen? We are saved to serve. Katulad din ni Jesus, siya po ang ating modelo. Ayan. So, nire-remind tayo din ni Paul sa 1 Corinthians 4 verse 1. So then, men ought to regard us as servants of Christ. Yan dapat ang tingin ng tao sa atin. Servants of Christ. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba siyang servants of Christ?
Ayan. So yan po yung goal, ano? Yan po yung paalaala ni Paul na kung tayo man would be recognized, acknowledged, and regarded, we should be regarded as servants of Christ. Ayan. Simple lang po, tagapaglingkod, hindi po bossing, hindi po taga-utos. Ayan, tayo po ay lingkod ng Panginoon. Mga nagsi-C2S, mentor, lingkod ka. Umaawit, naglilid ng CLDP, and other ministerial works that we are serving, tayo po ay naglilingkod. Ayan. So, and ito po, sa ating paglilingkod, of course, ang pinaglilingkuran natin ay ang mga tao. Amen. Ang mga kapwa natin na born again at ang mga tao na gusto ng Lord na abutin po natin para po sila din ay maligtas. In Ephesians 2 verse 10, ang sabi, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." We are His workmanship. Kumbaga sa isang obra maestra, ayan. Tayo po ay isang masterpiece, okay? Kasi ginawa tayo in Christ Jesus, hinulma ka, nakahawig ni Kristo para ano? For good work. Ayan. So tayo po ba'y nakikita na? Regarded na ba tayo na as servants of Christ that we are doing good works already? Magkaiba po yung good work ng mundo na kaya po nag-good work kasi gusto maligtas. Baligtad po sa atin, kaya ka naman nag-good work kasi ligtas ka na. Magkaiba po yun, ano? And dito, ang sabi pa, which God prepared beforehand. So it was prepared beforehand. Before you even receive Christ as your Lord and Savior, naka-ready na pala. May plano na si Lord sa buhay mo. And ang sabi dito, we should walk. We should walk. Lakaran mo yung pinagplanuhan ng Diyos, yung pinaghandaan ng Diyos sa buhay mo. Gusto mo bang lakaran ito? Ayan, sapagkat ito'y sabi, utos po ito, na lakaran mo yan. Kasi dyan ka dinisenyo, dyan ka pinaghandaan ng Panginoon. So in other words, we have the capacity, the ability na makagawa ng mabuti. So tingnan natin kung ano ba yun, kung paano ba ito natin magagampanan. So in the next verse, in Ephesians chapter 2, verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." When we are saved, it is not because pinagtrabahuhan mo to, lumakad ka ng paluhod, nagsakripisyo ka ng marami, hindi ka nagmumura, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka gumawa ng masama, hindi ka po naligtas dahil doon. It is the grace of God. At dahil naniwala ka sa ginawa ni Christ, that He died on that cross, He bled for you, He shed His blood on that cross, He paid all your sins, He sacrificed His own body, offered His own life para maligtas ka, para magkaroon ka ng magandang buhay, isang buhay na walang hanggan, and empowered you para ikaw ay maging qualified to be empowered by the Holy Spirit. It is the grace of God, and you receive it by faith. It is not because of your own doing, it is the gift of God. And that is the distinction kung ano ang relihiyon at kung ano ang born again. Okay? So lahat ng relihiyon, they are to do something, some good works to be saved, no? Samantalang ang born again, they just have to believe what the Lord Jesus Christ has done on that cross 2,000 years ago to be saved. Ayan, sabi kasi sa Isaiah 64 verse 6, "All the good works that men are doing are like filthy rags." Maduming basahan. Ayan, huwag na natin pag-usapan kung kaano kadumi, pero karumal-dumal na basahan. So, ganun yung tingin ng Diyos. Ayan. Na tayo po ay akala maliligtas kasi ang dami mong ginawang mabubuting bagay. So, yun po yung isang bagay na nililiwanag po sa atin ng Panginoon. Walang ibang kaligtasan, walang ibang paraan, kundi ang tanggapin si Jesus as your Lord and Savior. So, hindi natin deserve ang grace na ito ay natanggap natin kasi ito'y pininiwalaan natin. Ayan. And yun nga po, sabi sa verse kanina, "For we are His workmanship,
Wow. So, yun lang malaman natin, ako'y workmanship ng God. Wow. So, ibig sabihin, yung appreciation sa iyong pagkatao, as a being, hindi mo dapat ibaling or ihalin tulad sa appreciation ng tao. Ang tao, minsan, ang tingin sa'yo ay mababa. Walang kwenta. Walang halaga. Di ba? Hindi dapat minamahal. Ayan. Pero ang Panginoon baligtad. Nasa iyo na lahat ng magagandang bagay na nilikha ng Diyos. Ibinigay niya ito sa iyo. At ito yung ginawa niya para maging blessing ka rin sa iba. Paano ba tayo magiging blessing? Sabi nga rito, inihanda ko na sa iyo ito. Wala ka nang gagawin. Lalakaran mo na lang. Kumbaga sa kalye, ngayon, gawa na yung kalye. Daanan mo na lang. Wow. So, siya po ang gumawa lahat nito. Pero, yun nga, dapat nating matandaan na itong good works, didiinan lang natin ng konti, ay marami po yan kasi, di ba? Na baka akala ng iba kasi, tulong tayo sa mga binaha. Ayan. Tulong tayo sa nasunugan, sa nalindol, sa mga calamities. Bigay tayo ng damit, ng gamot, ng serbisyo. Dalawin natin sila, bigyan ng pagkain. Ayan, bigyan ng lahat ng tulong. Ang problema, baka akala nila, hanggang doon na lamang iyon, at sa halip na sila ay maligtas, naging relihiyoso lang sila. So ang pinakamahalaga kapag tayo tumutulong, wag nating makalimutan yung kaligtasan. Amen? By sharing the Lord Jesus Christ. Kasi pag na-miss mo yun, pambihira. Tumulong ka, binigyan mo ng damit, pagkain, pera, mga references para sila ay makapagtrabaho. Hindi mo na-share ng Word of God, saan po sila pupunta? Pag namatay yan, ang hindi nalalaman tungkol kay Kristo, naku, kawawa naman. Sayang ang hirap, sayang ang pera, sayang ang pagod, sayang lahat ng ginawa natin kung hindi naman sila naligtas at hindi natin sinyeran. Sa Titus chapter 3 verse 3 to 5, ang sabi rito, for we also once we were foolish ourselves. Amen ba yun? Marami bang minsan ay pasaway? Ayan. Mga hangal, sabi nga. Disobedient, deceive, enslaved to various lusts and pleasures. Dati, bihag ka ng pornography, bihag ka ng mga laman, ng pita ng laman, yan, and lahat ng kasiyahan. Sabi dito, spending our life in malice. Malisyoso isip, malisyoso bibig, malisyosong buhay. Envy, hateful, hating one another, laging galit, galit sa mundo, galit sa pusa, galit sa aso. Ayan. Galit sa lahat ng bagay, pambihira. Talagang walang kasiyahan sa puso, walang peace. Wala siyang anything na assurance. So, and then in verse 4, ang sabi rito, but when the kindness of God, our Savior, and His love for mankind, He saved us. Yung kindness na to, na dapat sa impyerno naman talaga, hindi naman karapat-dapat na iligtas, but it is the kindness of God na tayo ay iligtas. At yung salitang save ay past tense, or present future tense. Ayan, ligtas ka hanggang bukas, hindi hanggang ngayon lang, hanggang sa mga susunod na araw, and not on the basis of good deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy. Ayan, inuulit na naman natin, ang mundo, para maligtas, gagawa ng maraming good works. In fact, lahat ng religion, para maligtas ka, kailangan magpamiyembro ka. Kailangan pumasok ka sa pintuan na to. Kailangan yan ng suot mo. Yung buhok mo dapat ay mahaba. Dapat hindi ka magsusuot ng Levi's. Kasi mapupunta ka sa impyerno. Wala ka dapat ng mga kwintas. Wala kang ginto. Etc. etc. Yan. So pagka ginawa ba lahat yun, maliligtas tayo? Baka sakali. Ang hirap, So, panay good works. Tapusin mo ang, sacraments, di ba? Kompletohin mo yan, baka sakali lahat yun. Okay, di magpadasal ka naman, baka sakali. Wala nang katapusan ng baka sakali na ito. Ayan, so, kaya po, yan po yung malaking kaibahan natin. Tayo, sabi sa 1 John 5:11 and 12, and this is the testimony, God has given us eternal life.
And this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Amen. Maliwanag po ba yun? No? At ito'y sinulat sa verse 13, so that those who believe may know that they have eternal life. Masyadong diniin, malinaw, siniguro, kapag nasa si Kristo, may buhay kang walang hanggan. Kawawa naman yung hanggang ngayon, akit sa bundok, bababa sa bundok, magsusuot ng puti, magmamonghe, ano ba yun? Kung ano-ano mga mabubuting gagawin, wala naman pala doon ang kaligtasan. Panay, sana nga all, ano? Pero hindi eh. Si Jesus lang talaga ang pwedeng magligtas. So, not according to your deeds or the righteous things that you have done, naawa lang ang Diyos sa atin. Amen. Kaya naman, nandito tayo and we just want to thank the Lord. We just want to bless the Lord. We just want to sing to the Lord. Kaya naman sana pag nag-worship naman tayo, worship ng may dama sa puso. Amen. Worship ng nagpapasalamat. Worship na nag-a-appreciate naman tayo. Dahil niligtas niya tayo, pinatawad niya tayo, nilinis niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Wow! Wala nang ibang nakagawa niya kundi ang Panginoong Hesus lamang. Pero ngayon, ligtas ka na, ano pong gagawin natin? Uupo na lang tayo pag linggo. Tapos bukas, kung saan-saan na naman tayo naroon. Tapos sa linggo, nandito na naman tayo. Anong gagawin natin in between? Ayan. As saved people, ang sabi nga, may dapat tayong gawin sa Titus 3 verse 8. This is a trustworthy statement. Concerning these things, I want you to speak confidently, with authority. Kasi alam natin, when we receive Christ as Lord and Savior, nabago ang buhay natin. Amen? Nabago na ba? Tingnan mo yung katabi mo, nabago na ba? That is one of the big manifestations that Jesus is alive. That Jesus saved us. That there is these manifestations that our lives are changing from bad to good. Ika nga, tayo po ay nagiging banal araw-araw. Ano po, dati kung magmura ka, 100 beses, English, Spanish, Ilocano pa, pambihira. Sumunod, 10 beses ka na lang magmura. Isang araw, 1 beses na lang, tapos isang araw, wala na. Panay praise the Lord, hallelujah, brother, di ba? Ayan. So, and ito po pala yun, na tayo ligtas na, dapat may sasabihin ka. May isi-share ka naman. Okay, so ano ba ito? Sabi nga, those who have believed God may be careful to engage in good deeds. So, mahalaga sa Diyos that we are engaging in good deeds, in doing good deeds. Ang problema kasi ng Kristiyano na born again, tapos na. Born again na ako. May diploma na ako. Born again na ako. Tapos na. Upo na lang ako. Hindi po ganon. Nagkakamali po. Hindi po naintindihan. Kaya po may follow-up, may CLDP, may equipping, may seminar, may Bible study, may C2S. Kasi po kailangan natin mag-grow. No? At dahil ito po kasi is that you need to know you are saved to serve. Importanteng alam mong ikaw ay naligtas. Importanteng ikaw na naligtas ay naglilingkod sa Panginoon. Ang tanong ay, nagse-serve na ba tayo kay Lord? Tingnan mo yung katabi mo, are you serving God? Siguro, ang unang tanong, are you saved? Are you serving God? Di ba? So, paano, Pastor, kung hindi ako nagse-serve? Ligtas pa rin ba ako? Yan, di ba, no? So kung sinabing we are saved to serve at hindi ako nagsiserve, ligtas pa rin ba ako? Well, I believe, kailangan mo lang mag-serve. Kasi yun naman ang sabi sa atin. Mahirap naman tayong manghusga, tama? Baka maging hatol, maging judgmental naman tayo, wag ganon. Parang isang kabayo, ang kabayo ay nakahiga, patay yun. Tama ba? Mali. Malay mo, natutulog lang, nagutom, o oras ng siesta. So parang ganun din naman, baka akala lang natin kasi hindi naglilingkod, hindi naligtas. Ano po? Pero mas maganda, makita tayo na naglilingkod sapagkat yun ang gusto ng ating Panginoon. So, dahil yun po yung gusto niyang makita sa atin, kasi alam niyo po ba na kapag hindi po tayo naglilingkod, maboboard ka.
Kung ano-ano ang gagawin mo. Di mo alam kung anong gusto mong gawin. Punta ka sa mall, napagod sa mall. Punta naman tayo sa somewhere, Tagaytay, napagod sa Tagaytay. Punta naman tayo sa North, napagod sa North. Kung saan-saan na pumunta, pagod pa rin. Hindi pa rin masaya. Bored pa rin siya. Ano? So maraming mga nanay, mga tatay, businessmen, bored sila. Nakuha na lahat ng gusto, kulang pa rin. Ang bihira, walang satisfaction. Bakit kaya ganon? Kasi nga, because God designed you not just to take, but to give. Kaya pala boring ang buhay kasi panay na lang ang tanggap, walang bigay. Ibig sabihin, panay pa ganun. Ano po? Walang bigay. Ayan. So, ito po yung katotohanan. Sabi nga, na tayo po ay parang naboboard sa buhay na ito kasi hindi naman tayo naglilingkod sa ating Panginoon. So makikita natin, you are a workmanship, you have been forgiven, you have been designed, prepared. Kumbaga sa nakadisenyo ka para ikaw ay gumawa ng mabuti. Kumbaga sa isang sasakyan na 4x4 na may B16 na makina na ang lalaki ng gulong, nakadesign yan para umakyat sa mga bundok. Hindi yan para dito sa traffic, na uusad-usad ka lang na gano'n. Baka dapurakin mo lahat ng mga sasakyan. So, ibig sabihin, hindi kayo nakadesenyo ka para makagawa ka ng mabuti. Alam mo ba yon? Kung iniisip mo na hindi ka pwedeng gumawa ng mabuti, sige, makinig ka lang, pero makikita mo na basa natin, hindi ka dinesign para walang magawa. Okay? Workmanship ka ng Panginoon. Masterpiece ka ng Panginoon. Pinipare na ito lahat ng Panginoon bago ka pa man ma-born again, maisilang. Para makagawa ka ng magagandang bagay, mabubuting bagay. Kapag hindi mo to ginawa, maboboard ka, madedepress ka. Isang psychiatrist na sikat, nagsiseminar siya, at sa kanyang seminar ay may tanong, Sir, what do you do with someone who is on the verge of a nervous breakdown? So akala ng nakikinig, ang sagot ay dalhin mo sa klinik ko, pumanap ng psychiatrist, o pumunta ka sa isang counselor. Nagulat sila, ang sabi nitong psychiatrist, get out of your house, lock the door, go to the railroad tracks, ibig sabihin doon sa mga mahihirap na lugar, look for somebody to help, and then gagaling ka. Wow! Talaga? Talaga ba? Nasubukan mo na bang malungkot? Nasubukan mo na bang ma-depress? Parang ang tingin mo sa sarili mo ay walang kabuluhan ng buhay. Parang napakahirap naman ang buhay ko. May bahay ako, may TV ako, size 65 ba yun, inches. Naka-carpet pa, naka-aircon ka pa. Pero parang malungkot, hindi ako masaya, bored ako. Ayan. Parang di-depress ako na ang sarap-sarap ng kinakain ko, depress pa rin ako. Ganda ng trabaho ko, depress ako. May ganun po ba? Sabi po nitong psychiatrist, lumabas ka ng bahay mo. Pumunta ka sa mahirap na lugar. Humanap ka ng pamilya na pwede mong tulungan. Mawawala ang depression mo. Mawawala ang kalungkutan mo. Kasi sabi niya, by helping others, you also help yourself. At yan din po ang sinabi ng Word of God. Lakaran mo kung anong ginawa ko sa iyo, mapagpapala ka. We have experienced visiting a place somewhere after Talaba on the left side. Longos ba yun? Ayan. And may request kasi ang isang kaibigan ko from Dubai, dalawin ko daw yung pamilya. And so, hindi ko naman alam kung ano yung Longos. So, nagpunta kami. Ito pala yung maraming bahay sa tabi ng dagat. At yung kalye ay sa halip na paluwag pasikip. Hanggang dumaan na po kami sa tulay na kailangan mapagkasya mo yung gulong mo sa dalawang bakal na gano'n. Kailangan sakto lang. Tapos paparada ka sa isang maluwag na lote kasi hindi na po pwedeng sumingit ka pa sa mga eskinita. Ayan. And you have to walk. Siyempre habang nag-walk ako, nakita ko yung hirap na sobrang napakahirap ng buhay. At yung bahay na pinuntahan namin, medyo mababa ng konti kasi mababa po yung lupa, nakataas yung lupa na lakaran, tapos nakalubog sa tubig ng dagat yung bahay. May ganito pala, na ang sahig ay dagat. Yung sahig niya ay may mga bato-bato na may tubig ng dagat, nagagalaw-galaw na gano'n kasi may alon di ba?
Tapos may papag lang na nakaangat sa tubig, doon sila, yun ang sala nila, yun ang higaan nila, yun ang kitchen nila. Doon na po sila din natutulog. At nadidepress. Sa hirap ng buhay naman ito, na-depress. And so we ministered, we prayed, and we gave something and repaired them sa makakatulong sa kanila para sa kanilang buhay, and which they did, at naging maayos naman po ang lahat. And iba pala yung pakiramdam na minsan tayo po, hindi na natin ma-appreciate, may kotse ka. Ganda ng kotse mo. May opisina ka, ang ganda ng opisina mo. May pamilya ka, maayos ang pamilya mo. You have a nice house, magandang tiles, magandang table, mabango, may aircon, magandang appliances, pero nadidepress. Kaya tama itong psychiatrist na ito, subukan mong lumabas, pumunta ka sa mga lugar ng calamities, ng mga nalindol, ng mga nasunugan, ng mga naghihirap, at humanap ka ng matutulungan mo, at sabi ng Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng sariling kagalingan. Amen. So, subukan natin, pagka nangyayari ito sa atin, humanap ka ng pwede mo matulungan. Ang hirap naman, di ba? Pagka ikaw hihimatayin, pagbagsak mo sa sahig, napakalinis naman, di ba? Pwede ka maglupasay. Air carpet pa, no? Pambihira. At medyo nalulungkot ka, doon ka muna matutulog sa banyo mo na parang kwarto na napakalinis, di ba? So, pero mapunta ka doon sa lugar nila na lupa, hinihigaan, doon na natutulog, hindi mo alam saan kaya ang banyo. Iniisip ko, saan kaya ang banyo? Huwag sana ako maiihi. Naku, delikado. Di natin alam kung ano mangyayari. Pero ikaw ang saya-saya ng buhay mo sa bahay. Lahat sa'yo na lahat. Bakit ka depressed? Diba? Kaya nga sabi, baka sinasarili mo lahat ng magagandang bagay. Hindi mo ibinabahagi ang mabubuting bagay. Na kung saan sabi sa 1 Peter 4 verse 10, let us, sabi dito, as each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Wow. Nabasa niyo ba yon? Each one receive a special gift. Hindi yung selected only, the favorite ones, or yung mga exclusive only. Hindi po. Lahat tayo ay binigyan ng special gift. So lahat ng katabi mo, may special gift yan. Baka yung iba sa inyo, kaya niyang kumain ng apoy, hindi po ganon. But anyway, may special gift po tayong lahat with regards to ministry. And ano po ang purpose nitong gift na ito? To serve. Hindi po yung gift na yan para pasayihin mo ang sarili mo, palakihin mo ang sarili mo, pagalingin mo ang sarili mo. Hindi po mangyayari yon sa halip. Parang kulang lahat. But this gift was given to you for you in order for you to be able to serve. At pag nagsiserve tayo, serve po, hindi po tayo ang bossing, tayo po ang maglilingkod. So, and kasi po, itong service natin sa ministry is about people. Tignan mo po yung katabi mo, tao po ba yan? Tao naman. Medyo kurutin mo kung talagang yan hindi multo, baka multo na yun. Tao ka ba? Oo nga, talaga, nasaktan eh. Bakit ayaw maglingkod ng isang Kristiyano? Bakit ayaw ma-involve sa ministry? Bakit ayaw mag-CTOS? Bakit ayaw niyang ma-expose? Bakit ayaw niya ng small group? Bakit po? Bakit ayaw niyang tumulong? Bakit kaya naman tumulong but doesn't want to help even though may capacity to help? But seemingly, there is this thing that, stop him or worrying him if he will help. Ano po kaya yon? Meron ka bang idea? Madalas kasi, sa isip na ng isang common na tao, paano naman ako? Ayan, di ba? Paano naman ang anak ko? Paano naman ang buhay ko? Paano naman yung need ko? Ayan, di ba? Sounds familiar, di ba? Pero kung babalikan mo yung binasa nating scripture, parang saliwa. You are designed to do good works. Tapos eto ka, paano naman ako, Lord, yan? Sigurado may sagot naman ng Panginoon. Tingnan natin. Sa Mark 8, verse 1, ito ay isang account ng ministry ni Jesus.
In those days when was a great multitude, about 5,000 of them, mga adults, wala pa yung mga bata, and they had nothing to eat. And he called his disciples and said to them, verse 2, I feel compassion for the multitude because they have remained with me now 3 days and have nothing to eat. May pakiramdam si Jesus. Ano? Ikaw ba may pakiramdam? Yung taong niya matagal mo nang kasama, parang 3 araw na kayo magkasama. Napansin mong hindi siya kumakain, 3 araw na. Ano? So, parang tatanungin mo siya kung gutom ka ba? Di ba? So, si Jesus Christ, sensitive po siya. Nakakahalata. Kaya minsan, nagpapatinig na yung kasama mo, makahalata ka naman, nakapakamanhid mo naman. Di ba? May ganon, di ba? Kasi umiiwas, dead ma. Okay? Ayaw tumulong, ayaw mag-exert ng effort, ayaw maabala. Kasi, paano naman ako? Yan, di ba? So ito po yung nakita natin kay Jesus. Ano pong umandar kay Jesus? Sabi niya, I feel compassion. So, okay mag-alala, siyempre po, maintindihan natin mamaya ito, bakit sa iba hindi ito gumagana, bakit sa iba gumagana ito, di ba? So, napapansin natin yan sa church natin, at pag ikaw ay naghahanap ng compassion, napatapat ka sa walang compassion sa church na ito, lalabas kang madali, at sasabihin mo, walang kwenta yung church na yan, di ba? Tama? Pero sa ibang araw, baka napatapat ka naman sa isang tao na nakikinig, handang tumulong. So, mamaya, ipapaliwanag natin, bakit may ganon? So, but anyway, so ano ba yung matututunan natin kay Jesus? To be a good servant, meron po tayong mindset na gustong ilagay sa ating kaisipan in the acronym of SAFE. Ayan. See the needs, available to distribute, faithful, and eternity-minded. Tama-tama, 15 minutes na lang natitira sa akin. Hallelujah. Ba't ang bilis ng oras? Ayan. But anyway, umpisahan na natin para matapos agad. Nakita natin sa Mark 8 verse 2, I feel compassion. Nakita niya, kasama ko na itong mga taong to, for 3 days, hindi pa sila kumakain. Ako din hindi pa kumakain. Hindi na yung sinabing pasimple, magpabili ka nga ng pagkain, itago mo ha, baka makita ng mga miyembro natin, tayo lang kakain, hayaan mo na silang magutom. Ayan, o kaya, pauwiin na natin, parang sabi ng disciple, pauwiin mo na, Lord. Magtatanghali na, pauwiin mo na, di ba? May ganun, ano? Kasi, sabi niya, hindi, baka mahimatay. They will faint on the way. And some of them have come from a great distance. Kawawa naman. So, kitang-kita ni Jesus yung need. Kung bakit naman, kasi nagkakaganon, alam niyo ba na may nature tayo na maka-selfish? Alam niyo ba yan? Meron ba ditong hindi selfish kailanman? Ayan. Na walang hindi ko nature yan. Ayan. So, pero I think ito po yung isang problema. Automatic po ito. Hindi naman tinuro sa ito. Pero laging gusto mong mauna ang iyong pangangailangan. Tama? You always think of yourself first. And by nature, we think of our needs first. Ayan. Kaya naman, sinabi ng Panginoon, you are my workmanship in Christ. Dinesign kita to do good works. Ayan. I prepared this beforehand. So, kaya binabalik-balikan natin ito kasi hindi, yung mindset, gusto ng Lord na mailagay natin ang mindset natin doon sa pagiging born again natin na si Kristo na ang ating Panginoon. And dito, makikita natin na si Jesus Christ, nakita natin yung kanyang compassion, ano? Nakita natin yung kanyang pagiging sensitive. Nakita niya yung needs, nakita niya at naisip niya yung mangyayari. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. May pangangailangan kaya yan. Ayan. Ayan. And mayroon kayang tulong yan na hinahanap. Ayan. Hindi mo naman alam yon, di ba? Hindi mo naman alam yon dahil hindi mo naman siya kilala. Hindi mo nga alam yung pangalan niya, di ba? So, pero ito po yung isang dahilan kung bakit kailangan natin may small group. Sa small group kasi, mas kampante kang mag-open, di ba? Alam nga naman mag-open dito yung kapatid, dali ka, mag-open ka. Ano bang problema mo? Ibo-broadcast mo sa lahat, di ba?
parang ang hirap namang mag-broadcast sa inyo ng aking problema, di ba? And so, mas better kung ito ay gawin mo sa isang small group, may C2S group, kasi ang C2S natin, 2 souls, pero actually more than 10 inaabot yan. So, pwede mong dito gawin, and dito kayo magkakakilanlan, alam mo talagang tunay na pangailangan, at dito mo din pwedeng magamit yung pagiging sensitive mo, pagiging compassionate natin, and dito mo makikita yung kung saan na-exercise natin yung what God has prepared for us in advance, yung makagawa ka ng mabuting bagay para sa ibang tao. Ayan. So, and tuloy natin. Philippians chapter 2, sabi, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, let each of you regard one another as more important than himself. Parang si Lord talaga, parang hirap naman ang pinagagawa talaga ng Lord, di ba? No? Anong sabi? Dapat daw, i-regard natin yung iba na mas mahalaga. Pwede ba yun sa Pilipino, di ba? So parang pwede ba yun, Lord, sa amin? So tingnan pa natin yung next verse, do not merely look out for your own personal interest. Yung palang ibig sabihin niya. But also for the interest of others. Have the attitude in yourself which was also in Christ Jesus. Masusubok mo ang Pilipino sa pila ng pagkain. Yan, di ba? Subukan mo na bang pumila sa pagkain na pang 100 yung pagkain? Ang pumila ay 150. Di ba? Siyempre, pagdating sa 100, wala na yung 50. Wala na matitira. Paano kaya kung 50 pa lang ubos na yung pagkain? Ano po nangyari? Niluto namin to pang 100 po. 50 pa lang po yung kumain, ubos na. Di ba? So, minsan dito natin sa simpleng ganon, makikita natin agad yung hayaan mo silang magutom. Hayaan mo silang walang makain. So, kaya mong atimin yun. Kaya nating mangyari yun. Kaya dito po, isang paalaala po ni Paul, do not merely look out for your own personal interest. There are other personal interests na gusto mo ikaw lang umasenso, gusto mo ikaw lang mapagpala, gusto mo ikaw lang makilala, pero sa tinuturo ng Panginoon, wherein you were designed by the Lord to do good works, hindi pala dapat ganon. Ayan. So ito po ang tawag po dito ay yung naturalesa natin na pagiging tao, selfish, automatic po ito. Pero ngayon, binabago ito ng Panginoon kasi sinasabi sa atin, hindi yan ang disenyo ko sa iyo. And you have to walk in it kasi kailangan mo siyang lakaran, hindi siya automatic, kailangan mo siyang lakaran, kailangan mo siyang ipamuhay. By faith, you have to walk in it what God has prepared for us in advance. So, ito yung bagay na kung saan ay mahirap yatang gawin. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Pastor, patingin ka ng patingin. Baka mamaya, mag-date na kami nito. Saan mo kaya sa pakainin? So, pangalawa kasi is availability. Naramdaman mo, naawa ka, may compassion ka, pero hindi ka naman available. Ayan. Bakit? I am not good enough to serve. I am not good enough to deliver. Ayan. So medyo may ganun tayo, no? So I'm so limited. My resources are limited. Medyo kulang ako. I'm sorry, I cannot even lift a hand. Parang ganun. Avoid na lang natin yan. And kaya lang, dapat natin makita yung kwento ni Jesus Christ na kung saan doon sa kwento na yon, na kung pinakain niya yung 5,000 sa 7 pirasong tinapay, ang bihira, at sa 2 isda, napakain niya yon. Dahil dito, gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng mindset na siya ang manufacturer, ikaw yung tagabigay. Hello? Si Jesus ang provider, ikaw ang tagabigay ng pinoprovide ng Lord. Sinishare po natin ito. Ayan, in Mark 8 verse 5, ang sabi, dito, and he was asking them, how many loaves do you have? And they said 7. And they had a few small fish as well, and he gave thanks for them also and told the disciples, distribute them. Ayan. So, and then, sabi po rito sa chapter 6, verse 36. Okay, next po. The disciples said, send the people away. But Jesus said, feed them. Ayan. So, medyo
magkaiba ng isip ang Panginoon at ang disciple kasi po, hindi ho malaman ng disciple, how are we going to feed these 5,000 people with 7 loaves of bread and several pieces of fish? And they are 5,000. Lord Jesus, can you please open your eyes? Are you crazy? Minsan ganun po tayo, di ba? Lord, bakit ako? I don't have resources. I'm so limited. I cannot do that. Lord, wag naman. Di ba? Pero yung pala, the Lord is teaching us something very important in the spiritual realm. Anak, I will be the one to provide. All you have to do is to make yourself available, and I will see to it that I will provide for all the things that you needed to share to others. Amen. Hallelujah. And kaya naman, in verse 7, they had also a few small fish, blessed them, ordered this to be served as well. So, ganyan po ang Panginoon natin. And, ayan, sabi sa verse 19, pambihira. Nabasa niyo ba yon? 5,000 ang pinakain. Wow naman. Lord. Di ba? Do you feel that you are inadequate? You cannot serve enough? You cannot really give enough? Because of lack, sabi nga, may kulang. Pero ito, pinapakita na ng Panginoong Hesus. You just have to have that heart of compassionate heart, isang heart na sensitive, and make yourself available, and then bring it to the Lord, at siya na po ang magpo-provide para magamit ka ng ating Panginoon. So, after eating, basahin nyo na lang po no, sa Mark 8:19-21. After eating, how many baskets ang natirang pagkain matapos kumain yung more than 5,000 people with the 7 loaves of bread and several pieces of fish? How many basket ang nakolekta ng disciples? 12 baskets. Siguro sabi ni Lord, tigi-tigi sa kayo, 12 disciple. Ubusin nyo yan. Di ba? That is really amazing. That is the miracle of God's provision. And all we have to do is not to be selfish, walk on what the Lord has designed for us to walk on, and then make ourselves available, and it will just happen. We just have to obey. Minsan sa tithes and offerings, nanginginig na talaga tayo, Lord, am I going to give my tithes, Lord? I have some bats already, paid in every purchase. I have my tax already, 30% na ba o 40%. I have some mortgage and I have some other mga debts that I have to settle, Lord. And now I'm going to give ba this 10%. Nanginginig pa talaga, di ba? But if you will look in the Word of God, that He said, give and it shall be given to you. Pressed down, shaken together, and running over shall be poured unto your lap. Anong sinasabi niya? Huwag kang matakot. Yung 30% na yun, hindi mo alam kung makikita mo pa siya. Tama? At ano pa mga binayaran mo mga taxes, ewan ko kung saan na napunta. Tama? Pero yung binigay mo para sa Panginoon, sinisiguro ko sa iyo at sinisiguro ni Jesus, babalik ito sa iyo, siksik, liglig, nag-uumapang. So, tinuturuan tayo ng Panginoon na tayo po ay dapat, na siya po ay all-sufficient. Dapat sa Kanya tayo dumepende. And when you serve people, wag mong sarilinin, anak, ang iyong problema. Wag mong pasanin lahat. Kaya ka nababurden. Kaya ka natatakot. Kaya you feel so inadequate and not enough to serve. Kasi sinolo mo eh. Sabi ni Lord, anak, taga-deliver lang kita. Bakit ikaw na rin ang gusto mag-manufacture? Wala kang kakayanang gawin yon. Ako lang ang pwedeng gumawa nun, di ba? So next po is just to be faithful. Sabi ni Jesus, I glorified thee on the earth, having accomplished the work which thou hast given me to do. Wow, accomplished. Na-accomplish niya. And whenever we accomplish things, whenever we obeyed the Lord and He provided and showed us that He is a faithful God and we remain faithful in doing what the Lord wanted us to do, then we give glory to God. Doon natin siya naluluwalhati.
And yun nga, to glorify God, you accomplish the work, and that is what we call faithfulness. Are you doing some work for the Lord? God is saying, anak, maging faithful ka lang. Ayan. So some of us, may mga volunteers, kasi volunteer lang naman ako, tama na yung ganitong linis, tama na yung ganitong Bible study, tama na yung ganitong practice, okay na lang yan kasi volunteer lang naman ako eh. Okay lang malate kasi volunteer lang naman eh. Okay lang wag mag-show up kasi volunteer lang naman. Wow, hindi tayo, may namimiss tayong napakalaking bagay dito. Okay? Kung volunteer ka, servant ka ng Panginoon, dapat nga you have to give your best. Because you are not serving a human being, but you are serving our God. Amen. And so you do things with excellence. Kasi si Lord ang pinaglilingkuran po natin. Amen. So yung oras, yung lakas, yung talento, with excellence, ibibigay po natin yan. At sabi pa sa Matthew 25 verse 21, his master said to him, well done, good and faithful servant. You are faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Sa ano po ito sinasabi? When is this gonna happen? Of course, sa judgment day. Mayroon palang pag-recognize of the faithfulness of His children, wherein binigyan ka ng Lord ng talents, binigyan ka niya ng kakayanan, binigyan ka niya ng opportunities to be able to do good works. Meron palang appreciation yon. Yung nabigyan ng konti, sabi niya, pinagbuti mo, ginalingan mo, sabi niya, I will put you in charge of many things. Anong tawag po doon? After doing your part, after becoming faithful in serving the Lord, at the end of the day, ang sabi ng Lord, may ibibigay ako sa iyo. Reward. May reward pa pala. Okay? So kaya nga, we have to be faithful in using our gift. Sabi sa 1 Peter 4:10, as each one has received a special gift. A special gift. Hindi tayo pare-parehas ng gift. Yung iba sa inyo, mahilig magbigay. Tama? Yung iba sa inyo, mahilig dumalaw sa may sakit, may gift of mercy. Yung iba sa inyo, mahilig sa administration. Ang trabaho niya, gusto niya tumulong sa admin. Yung iba sa inyo, gusto magturo na magturo. Yung iba sa inyo, gusto niya mag-exhort. Kaya yung pong mga may gift of mercy, na ikaw may nalaman ka may sakit ang kapatid, tutulungan ko siya, pupuntahan ko siya, bibisitahin ko siya. Tinawag mo itong si may gift of teaching. May Bible study ako eh. Meron akong CLDP. I have something to review. I have something to study. Kasi ang gift niya magturo. Amen. Kaya wag po tayo magtalo-talo. At meron namang pang iba na ang gift din nila ay mercy. Kaya magsama-sama lahat ng may gift of mercy. Pagdating naman sa mga i-assign na ng Bible study, i-assign na ng pagtuturo, si gift of mercy, hindi mo rin siya maaasahan doon. Pag may nagkasakit na lang, dadalawin ko ha, pastor. Di ba? Huwag mo na lang ako i-assign sa Bible study. Di ba? And so on and so forth. So kaya tayong lahat, meron tayong kanya-kanyang gift. Special po ito na binigay po sa atin. Ang kailangan mo lang, whatever gift that you have received, you have to remain faithful in using that gift for the glory of our Father. And at the end of the day, mayroon po namang palang blessing ang Panginoon sa ginagawa nating paglilingkod sa Kanya ng may katapatan. Faithfulness is because you're serving the Lord. Ito na ang huli. 12:00 na pala. Bibilisan na lang natin ito. Whatever you do, your work heartily as for the Lord rather than men. Yung bang with enthusiasm. With the heart. Minsan panay enthusiasm lang. Sobrang galing, sobrang malakas, sobrang nakakabilib. Pero yung kalahati, tumba na, kalahati, nag-backslide na, walang puso. Kailangan combine. Magaling ka at may puso. Amen. Parang sa leadership, pagalitan mo pero himaasin mo rin. Purihin mo rin naman. Huwag naman panay galit lang. Di ba? Dapat may puso. So sa ating pong eternity-minded, tingnan po natin ito. He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he who receives a righteous man
in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Wow. Medyo ito po ay mga paalaala sa atin ng Panginoon. Ayan. Na kung saan yung ginagawa mo as a C2S leader, as a servant of the Lord, and then because you are a servant of God and you are treated well, those people who have treated well the servants of God, ang sabi rito ay meron po siyang matatanggap na righteous man's reward. And sabi rito, and whoever in the name of disciple give to one of these little ones a cup of cold water to drink, truly I say to you, he shall not lose his reward. At sabi pa sa Hebrews 6 verse 10, for God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name in having ministered and still ministering to the saints. Hindi ka pwedeng kalimutan ng Lord when you knelt down, when you prayed, when you cried. God saw the tears that flowed from your eyes. When you're trying to exert some effort or, nag-effort ka talaga, tumulong ka, nag-teach ka sa Bible studies, you guided the children, you helped in the ministries, nag-abono ka, nagbigay ka financially, hindi ka makakalimutan ng Diyos. At the proper time, may naghihintay sa iyong reward. Hindi mo naman hinahanap yon, hindi naman natin ginawa lahat yan kasi may reward. Kaya lang yun po talaga eh. Kahit hindi mo hinihingi, meron pong sinabi na merong araw na darating that everything that you have done for His kingdom, may reward. Hindi mo pwedeng unahan ng Diyos o higitan ng Diyos sa pagbibigay. There was this story of an elderly couple. They went to a hotel. It was a stormy night. And in that hotel, there was this clerk and told the elderly couple, "Sir, I'm sorry, there is no more room. All the hotels in these towns are all taken, but you are such nice couple, I will give you my own room." And the elderly couple was reluctant to accept his offer, but the clerk was so nice, and the clerk said, No, you can stay in my room. Mahirap pa, bagyo sa labas, di ba? So the next morning, the man paid the hotel bill. He was about to leave. He looked at the clerk straight in the eyes. He said, "You deserve the finest hotel in America. Someday, I will build you one." Of course, the clerk just smiled. Sana nga po. Parang gano'n, no? Years went by. The clerk received a letter from the elderly man reminding him, "Remember the stormy night? This is what you did for me. I'm enclosing to you one round-trip ticket. I want you to come see me." So the guy went to New York City. The elderly man brought him right along 5th Avenue, corner 34th Street. What was the name of the elderly man? His name, William Waldorf Astor. And what's the name of the hotel? The most famous hotel in the world? Waldorf Astoria. Very, very expensive. $1,000, $2,000 a night. Wow naman. Laki naman nun. And he said, "Now listen. Itong clerk na ito, ang pangalan niya ay George Ball. And he was made the first manager of Waldorf Astoria." Wow. Tao to, no? Yung tao, hindi siya nalimutan. Because he did something good for this couple. How much more ang Diyos natin? You help a soul who is in need, a soul who is at a lost, tumulong ka sa gawain, tumulong ka sa ministries, naglingkod ka sa Kanya, naging available ka.
ibinigay mo ang puso mo, ibinigay mo ang tiwala mo, nakita lahat ng Diyos. Ang pagtulong mo sa kanyang church, tumulong ka sa Lancaster, nakita ng Lord yon. Tumulong ka dito, nakita ng Lord yon. Tumulong ka sa Bible study, visitation, tumulong ka sa kapatiran na nangangailangan, nakita lahat ng Diyos yan. Kung itong taong ito, si Waldorf, ay nakaya niyang balikan at tuparin ang pangako niya na nagagawan kita ng pinakamagandang hotel sa buong mundo, pambihira tao lang ito. How much more ang ating Diyos na nagsabi na siya din, hindi niya kakalimutan ang lahat ng ginawa natin sa Kanya. Lahat ng ginawa natin ay natatandaan ng Lord at pagdating ng araw, may reward na naghihintay sa iyo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. I am coming quickly. Wow. My rewards are with me. Kung ang mundo takot na takot sa end of the world, tayo naman excited. Kasi may reward pala. Pambihira. Tumayo po tayong lahat para sa ating pagtapos ng ating gawain. Panginoon, napakaganda ng pinahiwatig mo sa amin through your message today. Reminding us our mindset has to be changed into someone, not the one providing, but the one delivering, the one giving. And so, Lord, may you just continue to touch the heart of your people as we end this service today. And as we listen to the song, may you just minister to your people continuously. Umawit muna tayo sa Panginoon. We are the people of the Lord, chosen by grace, filled with His praise. We are the army rising up to proclaim the goodness of His name. He reigns forever. He is a faithful God, and He keeps His covenant for 1,000 generations. His unfailing love poured out on us for 1,000 generations. He is a faithful God, and He keeps His covenant for 1,000 generations. His unfailing love poured out on us for 1,000 generations. He is a faithful God, and He keeps His covenant for 1,000 generations. His unfailing love poured out on us for 1,000 generations. Let us sing, we believe your promise, O Lord. We believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. God of the covenant, we believe your promise. We
we respond to your calling. We receive your blessing. God of the covenant, we believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. God of the covenant, we believe your promise. We respond to your calling. We receive your blessing. God of the covenant. Lord, I know you have spoken to the hearts of your people. Whatever it is that you are going through right now, you need healing. You're somewhat feeling depressed, losing some hope. You feel that you're becoming weak in your faith. A lot of uncertainties, not sure of what's gonna happen in your life. There is this kind of fear already. And you just need help. Panginoon, sa oras na ito, you know your people, you know their hearts, you know their longings, you know their desires, you know the needs of your people. And I pray today, oh Lord, speak to their hearts, the message, the word, speak to their hearts. Assure them, oh Lord, as what you have said. Lord, maybe we're just focusing and majoring on what we are facing right now and going through right now. But Lord, it is clear to us, focus our eyes in serving you. Focus our heart in serving you. Use the gifts in serving you. You have given us some talents. You have given us some capabilities and abilities. You have given us something that we can use in serving you. And as we serve you, Lord, as you have said in your word, we're gonna see all of these things that we worry about, all of these things that weigh us down, all of these things, oh God, that gives us fear in our hearts will be gone, oh Lord. And we'll be healed, oh God. And that we would be strengthened and we would be blessed, oh Lord. And we would be seeing, Lord, miracles happening, oh Lord, taking place in our lives as we continue, Lord God, to seek you and to serve you, oh God, and to use, Lord, this life that you have so designed to be able to do good things, to be able to do good works, oh God. And Lord, God, that you will completely change our mindset now. You are the one who will provide everything. And whatever it is that you are giving us, we would just be a channel of your blessing. Lord, ito man ay sa finances, ito man ay sa mga talento, whatever it is, oh God, na blessing na binigay mo sa amin, Lord, magamit namin, Lord, na mapaglingkuran ka, Panginoon. Salamat, Lord. Receive your healing. Receive your answers of your prayer request. Receive the divine intervention happening right now. Receive the provisions of the Lord. Receive the restoration of God in your life. Lord, thank you for your touch. Thank you, Holy Spirit. Lord. Salamat, Panginoon. You are ministering to your people. You are assuring your people, oh God. Rewards are with you, oh God. And Lord, Father God, that you will be the one to help us to be strong and to remain faithful and to be able to do the good works that you wanted us to do. And Lord, as we obey
we would be seeing that blessings, that favors, that provisions, that miracles flowing to overflowing in our lives, Lord. Thank you so much, oh God. We bless your name even with our tithes and offerings. Lord, we give it to you, Lord God. You will be the one to bless us financially. You will be the one to bless us, Lord God, for us to become prosperous and successful in everything that we do, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. You will be the one to take care of us, Lord. As we go out of this building, oh God, you will be with us. You will take care of us. You will watch us over with your angels to see to it that we are safe, that we are blessed, that we are covered, and Lord, that whatever things that you have entrusted us to do, Lord, that we will be able to do it in your power, in your anointing, in your provision, in your mercy, in your goodness, in your love, in the name of the Lord Jesus Christ. And everybody said, Amen and Amen. The Lord. Hallelujah. Thank you. God bless you all. God bless you all. God bless us all po. And this is a reminder, we have our prayer meeting every Wednesday, 7 p.m. And see you all next Sunday. And also po, our worship team recruitment this July 5. This is open for all. You are welcome po to join us. And also, our youth fellowship. We have our youth fellowship po every second Saturday, third Saturday, and fourth Saturday of the month. See you all, church, and God bless us all. Eternity, I'm blessed to be a blessing and change.